Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa mga koleksyon na ni kabarya na mga Philippine old coins. Meron din po siyang mga foreign coins dito. Ayan, meron din siyang ilang mga foreign coins kagaya ng mga ayan nandito. Ayan, hindi po natin alam kung saang mga bansa galing ang kanyang mga foreign coins na ito. Ayan, pero karamihan naman po ay mga Philippine old coins. Ayan, nakikita po natin ang kanyang mga Philippine old coins dito. Ayan, may mga ito po yung mga centimo coin. Ayan, 5 centimo coin po yan. Ito yung tinatawag nilang bulaklak. Ayan, bulaklak na lumang barya. Ayan, wala na po tayong ganitong disenyo na baryang ginagamit natin ngayon. Karamihan po ay halos bilog na. Bihira na yung ganito na hugis. Kaya ayan, 5 centimos. Meron din tayong mga 10 centimos dito. Ayan, 10 centimos. Ayan, yung lumang-luma naman na ayun, hindi po natin kita, hindi gaanong malinaw yung kanyang taon. Ayan, mga lumang barya. Ayan, yung mga nandito sa gilid. Ayan, sa gilid na ito ay halos hindi na natin maaninag yung kanilang mga detalye. Ayan, may nangingitim pa rito. Ayan, kasi yung mga kondisyon ay isa na rin po ito sa basihan sa presyuhan ng mga lumang barya. Kaya dapat talagang kung tayo ay magtatago ng mangongolekta, yan, or itatago natin yung mga ating mga lumang barya, ay kailangan mo po talaga ng tamang pag-aalaga sa mga ito or tamang pagtago sa mga ito. Kasi hindi po maganda kung pag nasisira or nagkakaroon ng mga yupi, ayan, nangingitim, ayan, or kinakain ng kalawang, ay nakakasira po ito sa kondisyon ng lumang barya at hindi po yan maganda. Ayan. Ngayon ay medyo mahihirapan po tayong malaman kung magkano ang bentahan ng mga ito. Kailangan po talaga natin na isa-isahin ang bawat barya na ito para masabi natin kung magkano ang bentahan sa mga ito. Kasi depende yung pagpresyo ng mga lumang barya ay nakadepende po yan. Siyempre sa kondisyon kung gaano kaganda yung itsura ng isang lumang barya at siyempre yung kanyang taon. Yan, dapat ay malaman natin yung mga taon ng bawat mga lumang barya dito. At yung mga iba ay ayan, hindi po natin kita. Kaya ayan, medyo mahirap pong tukuyin yung mga presyuhan, yung mga presyo, mga bentahan ng mga kanyang mga lumang barya dito. Kailangan talaga na kung pag nais po nating malaman yung mga presyo, yan, presyo ng mga lumang barya rito, ay kailangan na talagang kuhanin natin ng solo na larawan, yung harap at saka likuran. Ayan, para masuri natin at matukoy natin yung kung ano yung angkop na presyo o value or halaga nito. Kaya ayan, meron po tayong nakikita 50 centavos po ito. Ayan, ayan, may taong 1984. Ayan, pwede siguro nating ayan, i-check yung value nito, 50 centimos na may taong 1984. Kaya ayan, yung aking presyuhan po rito ay base po ito sa mga community groups. Ayan, yung last na aking na-check, ang 50 centimos na may taong 1984, ayan, ay nagkakahalaga po ng 20 pesos. 20 to 22 pesos. Ngayon ay mukhang nasa 22 pesos po ito ngayon kasi tumataas na rin yung pera natin, yung value ng yung palitan ng US dollar to Philippine peso. Kaya ayan, mga naglalaro na po ito ngayon sa mga 22 pesos. Kaya yan po ang 50 centimos or 50 centavos na 1984. Yan,
base naman sa kondisyon nito ay may mga maliliit kasi itong mga yupi. Ayan, kitang-kita. Kaya sa tingin ko ay yung nararapat na value nito or halaga nito ay siguro nasa mga pwede pong maibenta natin ito sa presyong 25 pesos. Yan, pero depende po kasi sa demand. Depende na rin kung may maraming mga gustong bumili. Kasi diyan po talaga nagkakaroon ng yun, pagbabago sa presyo. Depende po kung pag maraming naghahanap na gustong bumili. Kaya kung pag natsyempuhan mo yung time na talagang may marami yung mga gustong bumili, ay ayan, tataas po yung kanyang presyo. Ayan, pwede po natin itong i-timing na ibenta. Ayan, or ibenta lamang natin sa oras na maraming naghahanap dito or may demand. Pero sa ngayon po, halos karamihan po ng mga lumang barya ay medyo mahina na po yung demand ngayon. Mukhang konti lamang yung mga gustong bumili. Kaya ayan, ang kanyang mga lumang barya. Kung pag na meron po kayong nagugustuhan rito, kung mga kolektor po kayo at gusto nyo pong meron po kayong nakita dito na Philippine old coin ni Cabarya na mukhang nagugustuhan nyo, ay yan, kontakin nyo na lamang po ako, tapos saka ko na lamang ibibigay yung kanyang contact sa inyo. Kaya yan po yung kanyang mga lumang barya. Meron din po siya rito. Ayan. Ito naman yung mga maliliit, yung mga sukat ng mga ito. Ayan, baka meron pa tayong makita na may taon dito. Ito sana, pero hindi malinaw yung kanyang taon. Ayan, hindi gaanong kita. Ayan, mga 10 centimos, yan, ganyan. Meron na po tayong mga content dyan. Ayan, meron na po akong nagawang mga videos tungkol sa mga 10 centimos. Ayan, pwede po natin gamitin yan na basihan sa presyuhan ng mga 10 centimos. Ayan, halos yung halos hindi kita yung mga taon nila. Mahalaga pa naman yung taon. Yan, mahalaga po kasi yung taon bilang basihan na rin sa presyuhan ng mga lumang barya. Ayan, mga foreign coins po ang mga ito. Ayan, ang luluma yung mga ilang mga lumang barya rito ni Cabarya. Ayan, lalong-lalo na ito, yung may nakatayong babae. Kaya ayan, kung meron po kung kayo ay mga buyers dyan or mga collector na ayan, na meron kayong nakita rito na nagugustuhan yung mga barya ni mga Philippine old coins ni Cabarya, at gusto nyo itong bilhin, ay ayan, pwede nyo po ako na lamang po yung kontakin ninyo. Pagkatapos nyo akong kontakin ay ibibigay ko na lamang yung kanyang contact sa inyo, para pagkatapos nyan ay kayo na ang dalawang mag-usap. Kaya yan yung kanyang mga lumang barya. Ayan po ulit. Kung pag ganito ay mas maganda na kung itatago natin ito, ay ihiwalay natin yung mga nangingitim na mga lumang barya. Tulad nito, yung mga parang may kalawang na. Yan, ihiwalay po natin ito sa mga good condition, yung malinis, yung maayos yung kanilang mga kondisyon. Huwag po natin itong pagsama-samahin. Ayan, tulad nito, halos parang nabubura na yung kanyang mga nakaukit na detalye sa kanyang harapan. Huwag po nating isasama yan. Ihiwalay po natin yan sa ibang mga lalagyan. Ayan, huwag po natin pagsama-samahin. Kasi yung mga kalawang ay pwedeng lumipat sa mga mas malinis, mas mga good condition na mga lumang barya. Maapektuhan po sila at mga ngalawang na rin. Kaya dapat ay ihiwalay po natin yan. Kaya sayang po kung pag ganito yung ating paraan sa pagtatago, na basta itatambak lamang natin dito or pagsamasamahin natin sa iisang lalagyan yung mga lumang barya, ay talagang magiging ganito. Ayan, kakalat yung kalawang. Ayan, mag-i-spread. Kaya iwasan po natin, ayusin po natin, ihiwalay natin yung mga ganito, yung mga nag-uumpisa ng mangitim. Ayan, kasi naaapektuhan yung mga bago at saka yung mga magandang kondisyon.
Kaya yan na gaya ng aking laging sinasabi rito sa aking YouTube channel na ito, na kung tayo ay mangongolekta at balak natin itong pagkakitaan sa hinaharap, ay talagang dapat na matutunan natin ang tamang paraan kung paano itago ang ating mga lumang barya para ma-preserve yung talagang magandang itsura or kondisyon ng mga ito. Kasi kung habang tumatagal at nananatiling maganda yung kanilang kondisyon, ay mas lalong nagiging mahal talaga ito. Yan. Pero kung pag hindi naman natin ito inaalagaan ng gusto, ay parang walang silbi na rin, kasi nasisira yung kondisyon, hindi nagiging yung kanyang kondisyon ay ayan, nangangalawang, ay talagang bumabagsak na rin yung kanyang presyo. At medyo mas mahirap pang ibenta kapag ganyan. Kasi pinipili ng mga kolektor, mga buyers, ay syempre yung mga good conditions. Kaya maski mahal ang presyo mo dyan, basta good condition yung lumang barya mo, ay talagang bibilhin yan ng mga kolektor. Kasi yan talaga ang hanap nila. Ayan, kumpara sa mga halos nangangalawang na. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.